Samahan nyo kami na magbiyahe pa uwi ng Dasmariñas, Cavite. Happy Thursday mga Parsi at Marcy. This is Mami Roxanne at kung di ka pa nakafollow sa aking page ay baka naman. At dahil tapos na nga yung birthday ng mama ko, kaya naman uuwi na nga kami ngayong araw. Bali tinapat ko na nga ng Thursday yung pag-uwi namin dahil day off nga ng Daddy Gab ngayong araw. At kaming tatlo na nga lang yung babiyahe pa uwi dahil nga may pasok na yung bunso kong kapatid. Medyo matamlay pa nga yung mata ni Gia dyan dahil masama pa nga rin yung pakiramdam niya. Nasa Cubao na nga kami ng mga oras na yan at pumipila nga kami dito sa bilihan ng ticket. Grabe, sobrang tagal nga namin ang kapila doon at napakahaba talaga ng pila hanggang hagdan nga. Pero eto, nakaakit na nga rin kami at parating na nga rin itong tren na sasakyan namin. Thank you Lord kasi naging maayos at maganda ang biyahe namin pa uwi nga ng Dasma. Ang usapan pala namin ng mister ko ay susunduin niya nga kami sa Pasay. Dapat talaga sa Antipolo niya kami susunduin kaso may mga inasikaso nga siya ngayong araw. Inasikaso niya kasi yung health card niya at saka nagpa-x-ray nga siya. At dahil alanganing oras nga itong biyahe namin kaya kita niya naman ko konti lang yun naman ng MRT. Maya-maya nga nakita na nga rin kami ng Daddy Gab sa may Pasay at nakasakay na nga kami ng mga oras na yan sa bus. Pagpasensyahan nyo na nga at napakakilingin ko nga sa Daddy Gab dahil na-miss ko din talaga siya. Abay, isang linggo nga rin kaming hindi nagkita. Fast forward na nga tayo, eto nga't nakauwi na nga rin kami at nakapag-base na nga ako. Hindi ko na nga yung pinagpabukas itong pagbubukas ko ng parcel dahil excited na nga yung mga anak ko. Bale, eto nga pala yung in-order ko na bag para nga kay Gia. Ayan nga't lumapit na sa akin at hindi naman talaga siya makatiis dahil gandang-ganda nga siya dito sa bag na in-order namin. Alam nyo ba habang nasa biyahe pa nga lang kami pa uwi, tanong na nga siya ng tanong about dito sa bag dahil alam niya nga na dumating na to. Nung nasa Antipolo pa nga lang kasi kami, nag-send na ang Daddy Gab ng tong mga parcel na dumating kaya naman alam nila. At ayan nga yung bata, abay napakalaki nga ng ngiti at excited na excited pati nga rin dito sa kanyang sapatos. Paano yung una ko nga in-order sa kanya sa Shopee na sapatos ang liit nga. Kaso ito nga pangalawang in-order ko sa kanya sa Shopee mukhang palpak na naman dahil medyo nga malaki sa kanya. Sabi nga ng Daddy Gab hindi rin talaga daw maganda pag umu-order nga sa online ng mga sapatos. Sabi ko nga sa kanya, total hindi naman natatanggal sa paa ni Gia, lagyan na nga lang namin ng papel. Para tuloy ako nitong nadadala sa pag-order sa Shopee ng mga ganitong sapatos. Kita nyo nga dyan, tuwan-tuwa nga ako dahil puro nga mali na lang itong na-order ko sa Shopee. Kung hindi maliit, malaki naman. Sabi ko nga sa inyo, hindi na namin bibilan si Sena ng bag at trolley na nga lang ang kanyang request. Kaya nga itong ina-unboxing ko, ito nga yung trolley na in-order ko sa Shopee. Pagpasensyahan nyo na nga muna itong background ko dahil magulong at kauuwi lang namin, hindi pa ako nakakapagligpit. O diba, kahit nga pagod sa biyahe, nakuha pang mag-unboxing pag-uwi. Paano, hindi lang yung mga bata ang excited, pati na nga rin yung nanay. Ganun na siguro talaga tayo mga nanay pag may mga bagong ang gamit yung mga anak natin, excited din tayo para sa kanila. Nang mabuksan ko nga, i-check ko itong ilalim at tinitignan ko nga kung paano nga ito ilalak. Sinisipat-sipat ko nga kung paano nga gagawin dito dahil hindi ko naman naranasan magkaroon ng trolley bag nung bata pa ako. Ewan ko, ako lang ba? Kasi nung bata pa ako, pag naka-trolley bag nga yung classmate ko, tingin ko mayaman sila. Nakakatawa man ding isipin pero yun talaga yung nasa isip ko. Pagkatapos nga kinuha ko nga lang itong bag ni Sen at pinagtatanggal ko nga yung laman dahil ito nga yung pinaglagyan namin ng mga damit nung umuwi nga kami ng Antipolo. Huwag nyo na nga lang pansinin yung bottled water dun sa may bulsa dahil yan nga yung ininom namin na tubig pag uwi. At eto, saktong-sakto lang talaga yung bag dun sa may trolley kaya naman inabot ko na nga kay Sen at pinatry ko na sa kanya. At syempre, hindi naman pwedeng yung mga anak ko lang ang meron, dapat meron din ang nanay, charing. Excited na nga rin ako dito sa mga makeup na in-order ko dahil alam nyo naman na paubos na nga yung mga makeup ko. At eto nga yung una ko na-unbox yung pangkilay. At habang nag-unboxing nga ako dito, ayan may padaan-daan ng mga bata na makukulit. O diba, napakakalat ng paligid ko. Pero after ko naman mag-unboxing, nagligpit naman ako niyan. At eto nga yung sunod ko nabuksan yung liquid eyeliner. Paano ba, ubos na nga rin talaga yung liquid eyeliner ko. Buti na nga lang pumayag ang Daddy Gab na umorder nga ako ng mga ganito sa Shopee. Isabay nga rin ito yung lipstick. Ewan ko ba, sabi doon lip tint. Hindi ko alam kung lip tint ba talaga to. Parang hindi naman. Trinay ko na nga din kung bagay ba yung shade sa akin. Tingin nyo, parang bagay naman sa akin, diba? At dahil wala naman akong blush on at lip tint nga lang yung nilalagay ko sa pisngi, kaya trinay ko na nga rin to kung pwede nga ba sa pisngi. At ayan, okay na okay rin naman talaga siya at blendable nga. O siya, ilalagay ko na nga lang ang link ng mga to sa may comment section. Baka gusto nyo nga rin umorder. Nitong gabi naman naglambing nga lang ako sa Daddy Gab ng pang milk tea. Abay, pumayag naman dahil na-miss niya nga rin daw ako. Charing. After naman bumili nga lang kami ng chooks to go dahil hindi ko na nga kayang magluto. At yun lang muna mga Parsi at Marcy. Salamat sa panonood. Till next video!